Maganda po topic natin ngayon paano kumita ng pera. Alam nyo naman, basta tips ni Doc Willie, ginagawa ko very practical tips, negosyo tips para sa mahihirap, paano magkaroon ng kita ng pera. Actually, may nakausap kasi ako dati, isang mayamang tao, isang billionaire, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Pero meron siya binigay na mga konting mga wisdom na kakaiba kung paano siya nag-umpisa, paano siya kumita. Tingnan natin 14 tips ma-apply ng mahihirap at mayayaman. Number 1, negosyo tip, ipunin ang kita mo kahit maliit. Huwag mamaliitin ang maliit na kita. Ang ganda nung payo niya. Ibig sabihin, kahit ang kita mo, piso, 2 piso, okay na yun. Huwag mo na, yung iba kasi taga Grabe yung may binibenta, kunyari cupcake, puhunan, 10 piso, bebenta 30 pesos. Mahirap yung one time, big time, nanloloko na ibang tao. Di bali, maliit ang kita, okay na yan. Ang mahalaga dyan, natuto ka sa negosyo, nakapractice ka. Diba? Kahit nga break even lang o a little lugi, natututo ka. So, wag mamaliitin ang maliit na kita. Tsaka pag bata ka pa, okay lang maliit ang kita. Hindi mo naman kailangan maghabol ng malaki. Natuto ka nga Yung iba nga, batugan, natutulog lang. Ikaw, nagninegosyo ka. Pwede na maliit na kita. Number 2, sa negosyo, dapat practical ka daw mag-isip. Huwag paligoy-ligoy. So, kung meron kang business, huwag yung masyadong komplikado. Yung maraming dependent dito, dapat dito. Dapat yung simple lang. Let's say, nagluluto ka ng pagkain. Luto, benta mo dito sa school. Yung medyo diretso, o bibili sa Divisoria, bebenta dito. Yung medyo straight lang. Dapat practical yung business mo. Hindi masyadong komplikado na dependent sa maraming tao. Mahirap yung gano'n. Number 3, very important. Ano trabaho, ano profession mo, dapat masaya ka. Kasi pag masaya ka, hindi mo feeling trabaho. Let's say, gusto mo maging teacher, dapat masaya ka magturo. Like ako, bata pa ako, gusto ko talaga tumulong. Mas happy ako na umaasa ibang tao sa akin. Kaya sabi ko, ano kaya maganda dito? So, doktor siguro. Kaya pa, kahit marami nangungulit sa akin, marami nagtatanong, maraming umiiyak, marami naghahatak ng t-shirt, okay lang yun. Masaya ako dun Hindi ko feel na trabaho siya. Hindi ko feel na trabaho siya. Parang ito, pagtuturo sa inyo, hindi ko feel trabaho siya. Happy ako dito kasi naririnig ko, uy, gumaling siya doon, nakatipid. Ito baka kumita ka dito kasi hindi lang ako health tips, pati money tips. So, dapat happy ka sa trabaho, hindi ka titigil. Kahit matanda ka na, kasi tanda mo na ako, happy ka pa rin. Ibig sabihin, yung ginagawa mong profession, pwede mong gawin habang buhay. Kaysa yung trabaho, hindi mo gusto. Tapos 30 years old, ayaw mo na, lipat ka na iba. So, hindi maganda. So, enjoy your work, pili ka doon. Number 4, ito maganda. Maglagay ka ng allowance sa kita mo o sa gastos mo. Huwag mo i-expect na makukuha mo lahat ng tubo mo. Ano ibig sabihin yan? Yung iba kasi, counting the eggs. Binibilang agad, isip niya, ito yung product ko, nakabenta ako nito, kikita ako 5,000. Yung 5,000 ilalagay ko dito sa school o papautang ko dito, mali. Pag kinompute mo 5,000, tingin mo kita mo, wag mo isipin 5,000, isipin mo 3,000 lang. Kasi maraming pwedeng mangyari. Pwedeng masira yung product mo, yung binebenta mong pagkain, pwedeng nahulog. O pwedeng may bagyo, walang school. O pwedeng may kaguluhan. Pwedeng nagkasakit ka, hindi ka nakabenta. So, wag mo expect lagi ako may 5,000, tapos yung gastos mo 5,000. Hindi. Half lang isipin mo. Diba? Isipin mo may allowance. Kung ang pera mo sa nakaipon mo, 20,000. Wag mo isipin lagi 20,000 nakatago. Isipin mo mga 12,000 lang yan. Para meron kang konting allowance. Hindi ka sakal na sakal. Okay, maglagay ng allowance sa kita at gastos. Number 5, very important.
Ano man ang project mo, ano man gusto mong negosyo, ano man gusto mong lupa, kailangan malinis. Malinis ang titulo ng lupa, malinis ang negosyo, malinis yung mga tao. Kasi pag hindi malinis, wala, sakit ng ulo. Kaya nga binibenta ng mura, ay may demanda, o may away, may bakod na pinag-aawayan, o may squatter, o meron ng gugulo, 'di ba? May kaaway, may kalaban, mahirap yung ganun. Dapat clean yung project mo bago mo pasukin. Dapat hindi rin illegal. Maraming iba gusto illegal, immoral, baka mamaya pati sarili mo ibenta mo. Wag tayo pumasok sa masama. Dapat malinis agad. Less headache. Number 6, ito. Makipag-deal ka lang sa matitinong tao. Ano ibig sabihin nito? Minsan kasi ibang kababayan natin nasisilaw sa pera. Siyempre lahat naman lalapit sa inyo na, meron tayong project. Lahat sila sasabihin, kikita ka ng malaki, kikita kang ganito, 30 days lang, kikita ka. Lahat sila magsasabi ng ganyan, wala namang hindi. Ang problema, matino ba siyang tao? May red flag ba? Ibig sabihin, mag-investigate ka, may niloko ba siya? Ano ba lifestyle niya? Mayabang ba siya? Ano ba, bolero ba siya? So pag nakita mo mukhang hindi matinong tao, huwag ka na makipag-deal. Huwag ka masilaw. Doon ka na lang sa matinong tao na mas mababa yung kita. Number 7, magpakumbaba lagi. Kahit malakas na benta ng restaurant mo o tindahan mo, dapat mapagkumbaba ka, huwag lalaki ang ulo. Bakit? Dapat yung ugali mo, yung easy lang dalin, easy dalin. Kasi oras na lumaki ulo mo, naging mayabang ka, dadami ang kaaway mo. Hindi mo kailangan ng kaaway para kumita ng pera. Di ba? Di ba ang goal mo kumita? Ay ba't kailangan mo pa magyabang, magpasikat? Hindi naman kasali sa usapan yun eh. Yung pasikat, pagyabang, para purihin ng ibang tao, kalokohan yun. Hindi ka kikita doon. Let's say, bumili ka ng magarang kotse, pinost mo sa Facebook. Di ba? Ano feeling mo? Sikat ka. Dadami lang kaaway mo. Pag nagpakita ka ng kotse o anumang relos na mamahalin, yung mga tao, hindi naman sila maiinggit sa iyo eh. Ang iisipin ng tao, gusto ko yung kotse, gusto ko yung relos, pero ayaw ko yung taong may-ari nun. Galit ako doon sa taong may-ari. Kinainggitan nila yung gamit o yung bahay mo, hindi ikaw mismo. Kaya huwag mo napakita. Dadami kaaway mo, mahaharang ka lang. Magpakumbaba, number 7. Kita mo yung mga bilyonaryo talaga. Talagang sila talaga. Kala mo wala lang, 'di ba? Parang wala, matipid, baka fast food lang ang kumakain eh. Number 8, huwag makipag-away saan man, sa trabaho, sa negosyo, makipagkaibigan sa lahat. Anong ibig sabihin? Wala naman mawawala sa iyo, ba't kailangan ka makipag-away? Wala namang masama kung kaibigan mo lahat. Dapat hahanapin nyo lagi win-win solution. Ano bang win-win solution? Simple lang. Win-win, meron kang kausap, kaklase mo, katrabaho mo, dapat happy ka, happy siya. Hindi pwede ikaw lang happy, ako lang, akin lahat ng mga magagandang araw, sa'yo yung mga pangit lahat. Hindi win-win yun. Magagalit siya sa'yo. Mamaya, gawin niya? Mamaya, maglagay siya ng madumi sa pagkain mo. Dapat, happy ka, happy siya. Kaya okay lang na malugi ka konti, nalugi siya konti, gitna kayo. Kasi pag nilalamangan mo siya, wala, gagantiyan. Okay, dadami kaaway mo. Hindi mo kailangan ng kaaway. Diba? Para ka kumita, tahimik, dapat angat ka ng angat. Kundi marami magka-crab mentality. Usually, yung mga tinitira na babash kina-crab, usually, baka sumobra yabang, nakikipag-away, diba? Merong something sa ugali. Ugali lang naman issue niyan eh. Ang goal natin, kumita ng pera, hindi yung magyabang. Ibang usapan yung pagyayabang. Number 9, magsuot ng simple. Okay? Dapat pangit lang yung baro. Simple lang, t-shirt lang. Diba? Kailangan mo t-shirt para pantulog, panlabas, diba?
Mamuhay ng simple. Bakit? Bawas inggit. Bawas kontrabida. Diba? Tingnan nyo yung mga nagpo-post ng kung ano nung bahay. Actually, yung mga nagpo-post ng magara, hindi naman sila talaga, para sa akin marami sa kanila hindi naman talaga mayabang eh. Ginagamit lang nila yon pang pa-viral. Pampa-viral lang. Kaya bumili siya ng 1 million something. Diba? Parang pasikat lang yun eh, para mag-viral. Pag nag-viral, dun siya kikita ng pera. Para lang magulat kayo. O sasabihin niya, kumita ako in 1 day ng ganitong libo-libo. Ano lang yun? Pa-viral lang yun. So, wag tayong maniwala sa ganon. Yung mga one time, big time. Hayaan mo sila, dito tayo. Slowly but surely. Mamuhay ng simple. Number 10, napakahalaga. Mahaba naman buhay nyo. Dapat yung utak natin parang sponge. Alam mo yung sponge? Yung sponge na absorb niya lahat ng tubig. Lahat ng kaalaman dapat alam mo. Okay, makinig ka. Kung iba, merong negosyo na totally different, makinig ka. O, kung ang linya mo dito, let's say ako, linya ko, medical. O, pero lahat inaaral ko. All fields inaaral ko. Mahilig ako sa arts, sa kahit yung mga pangkakarpentero, lahat yan inaaral ko. Kasi the more you learn, makikita mo, mas matututo ka. Okay? Meron ka mapupulot sa ibang linya na magagamit mo. Number 11, yan ang tip natin, mag-aral ng iba't ibang linya. Huwag lang sa linya mo. Para lumawak ang isipan mo, lalawak din yung contacts mo. Hindi yung contact mo, let's say, ang grupo mo, engineer, puro lang engineer ang group mo. So, mas maganda, meron ka nakakausap na ibang tao. Nakakatulong yun. Kumbaga sa hagdanan minsan, akyat dito sa kaliwa, akyat kanan, akyat ganon. Marami kang matututunan. Sobra dami. Diba? Gusto mo pumasok sa politics? Pwede. Pag-try ka, wala masama. Dami ko natutunan. Pero ngayon, aral ko na Alam ko na lahat. Anyway, mag-aral na iba't ibang linya, wag lang sa linya mo. Number 12, ito maganda. Ito, di kayo papayag. Ito, masyashock kayo. Sabihin ko na itong number 12. Sabi ito ng tatay ko sa akin Nashock ako nung sinabi niya Number 12, mag-ipon ng pera, pero wag mong gamitin. Ibigay mo, itago mo sa anak mo. Ibig sabihin, gumamit ka lang ng konti. Ulitin ko, mag-ipon ng pera, yung magulang mo, magbibigay siya ng pera, whatever. May lupa, may konting pamana. Pero anak, wag mong ubusin yung pera. Ipunin mo yan, palaguin mo, itabi mo yan sa mga bata. Napakagandang advice yan sa lahat. Napakagandang advice. I'm sure 99% ng kababayan natin hindi pahayag yan. Ang isip ng kababayan natin, nabigyan ako ng pera. Let's say, nabigyan ka ng, kunwari meron kang 500,000. Sabi mo, gagastusin ko. Mag-abroad ako. Bibili ako ng gamit para sa akin. Magpapakasarap ako. Inubos mo 500,000. Paano na yung anak mo? Diba? Pero pag inipon mo yung 500,000, nilagay mo lang sa bangko, tapos nagtrabaho ka pa, pinalaki mo pa, ay di matutuwa yung anak mo sa'yo in the future. Diba? Kawawa naman yung anak mo kung magkasakit. Diba? Tsaka, it shows character. Ibig sabihin, mabait kang magulang. Mabait kang tatay. Mabait kang nanay. Marunong ka magsakripisyo. Yung ganong ugali, mas nagugustuhan ka ng ibang tao. Mas kikita ka pa. Pero yung mga konting kita, easy come, easy go. Alam mo, easy come, easy go. Easy come, naka-dengoy ng 20,000, gastos agad. Wala yun. Diba? Dapat iwan mo sa anak mo para may purpose ka sa mundo. Kundi sabihin ng ibang tao, wala namang purpose to sa mundo. Bugbugin na lang natin. Useless diba? Pampabigat sa mundo. Kailangan meron tayong contribution sa mundo. Okay? Wag lang kayong ma-offend. Pero pag-isipan nyo, mag-ipon ng pera, itabi sa anak, para meron pang kakainin yung anak mo just in case may mangyari. Yan ang Bible or kahit Kristiyano, Muslim, yan naman ang gusto. Number 13,
Out of 14, syempre, para kumita, number 13, humingi ka ng payo sa marunong. Doon sa sanay na, doon na sa may linya na. Huwag kang hihingi ng tulong sa gusto mo yumaman, hihingi ka ng tulong sa hindi naman mayaman. Hindi po pwede. Gusto mo maging magaling na basketball player, doon ka magtanong sa magaling na basketball player. Usually, ganito po Pag mahirap ka, pakinggan nyo to humingi ka ang isip kasi ng ibang kababayan natin ganito Pag may nakita siyang mayaman, o influencer, o mataas na tao, unang isipin ng walang pera, pahingi ng pera. Magpapakabait ako, bibigyan ako ng 10,000, 20,000, mali. Hindi kayo bibigyan. Maniwala kayo sa akin. It won't happen. It won't happen. Kasi kaya nga wais sila Kaya sila naging billionaire, wais sila, marunong sila. Hindi sila magbibigay sa'yo ng walang kapalit. No free lunch. Hindi nyo ba narinig? No free lunch. Pag pinakain ka ng lunch, walang libre, may kapalit yun. 'Di ba? So, pero, kahit hindi kanila bibigyan ng pera itong mayayaman, itong mga magagaling, pero pwede sila magbigay ng payo sa'yo, paano ka kikita. Karamihan sa kanila willing mag-advise, laway lang. Happy sila doon. Usually, hindi sila ganun kaswapang. Let's say, gusto mo mag-boxing, di ba? O paturo ka kay Pacquiao, ganyan. I'm sure bibigay siya ng magandang advice. O sa isang mayaman na boss mo, humingi ka ng advice na maganda, I think magbibigay siya ng advice. Huwag mo lang agad hihingian ng pera. Ibang usapan kasi yun Ibang usapan yun. Character kasi yun. Hindi yung matipid siya, character yun Maganda, gusto natin, kaya mo tumayo sa sarili, yung maliit na pera, pinapalaki mo, nakikita ko, ang liit ng puhunan niya, napalaki niya. Ito, kailangan tulungan. Kasi, konting push ko lang sa kanya, para siyang lobo, lilipad na. Hindi katulad yung ibang tao, hingi ng pera, every month, every 2 months, utang. Tapos wala na naman utang. Pabigat, mabigat, hindi ka nasasagutin sa cellphone. Pero yung mga bihira lang humingi, tapos yung maliit na pera, tinitiis, yun ang magandang tulungan. Yun ang tinitingnan ng mayayaman. Okay? And number 14, syempre, pinakamahalaga sa akin, mas maganda yung tumutulong sa kapwa. Okay? Nasa sa inyo, ilang percent ang tulong, ilang percent ang kita. Yung iba, 90% kita, 10% tulong. Okay lang yun. Kung mapaparami mo yung tulong, mas maganda. Bakit maganda tumulong? Siguro good karma. Siguro masarap pakiramdam mo. Siguro pag tumutulong ka, gaganda yung image mo. Iba yung, iba yung daldal at marites. Oras na inagrabyado mo isang tao, nako, kalatan chismis sa buong school. Nako, swapang yan. Nakita mo, late na bagay lang, niloko pa niya. Diba, pangit. Pero pag tumulong siya, okay, like dati sa class namin, ako lagi taga-lecture Di ba? Ako nile-lecturean ko. Iba kasi hindi maintindihan yung mga statistics So pag ikaw nagle-lecture, ikaw tumutulong, di nila makakalimutan yon. Kahit after 30 years, sabi nila, Doc, dati ikaw nag-lecture, natuto ako dito sa algebra o geometry. So, yung pagtulong, not necessarily pera, maganda rin yan. Okay? Hopefully, na-open ko yung mind ninyo, paano kumita ng pera. Tandaan nyo, wag agad one time, big time, konti-konti lang. Kung ang linya ng Diyos sa'yo, kumita lang na pa konti-konti, okay na yun. Diba? Kung ang linya ng Diyos, iintayin mo na mag 60 years old ka bago ka kikita ng medyo malaki-laki at giginhawa buhay mo at 60, 65 years old. Kung yun ang linya mo, okay na yun. Diba? Yun ang linya natin. Huwag tayong mainggit sa iba na 30 years old, millionaire. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Iba yun. Iba yun. Ibang laro yun. Matutuliro ka lang sa kakatingin ng ganyan. Kung ano linya mo, yun na yun. Huwag ka na makipag-compete sa iba. Compete ka na lang sa sarili mo. Basta alam mo, maganda tulog mo, masaya ka, wala kang kaaway, win-win solution, sinunod mo tong 14 tips, happy ka sa sarili mo, I think in the end, mas healthy, mas mahaba ang buhay. God bless po. Thank you.
Share po natin.